Good day, ma'am. Good day, everyone. I'm Yasser Qasim. So, my topic is application to view remains of deceased relative supporting documents sa page 56. A minimum or medium security inmate may upon writing application be allowed by the superintendent to view the remains of the following relatives upon writing application and submission of original or certificate through copies of death certificate, the Bromel permit, and the documents specific hereunder. So sa dito, ang minimum or medium security ang ina-allowed lang nila is yung mga relatives na may dalang application na kaugnay sa namatay na inmates. Kasi titignan ito ng superintendent kung ikaw ba ay relatives mo yung namatay na inmate. So para din makuha ng death certificate and Bromel permit. So ang Bromel permit is yan na yung pagkuha ng permit kung saan ilibing yung namatay na inmate. So meron tayo ditong kailangan dalhin ng mga relatives ng inmate na namatay. So number one is wife or husband. For example is for example asawa ko yung namatay na inmates, ang kailangan ko lang dalhin is marriage certificate namin. Number two is child. Ang for example is tatay ko naman yung namatay na inmate, so ang kailangan ko lang dalhin is birth certificate ko and marriage certificate ng mga magulang ko. So number 3 is brother and sisters. Birth certificate of brother, sister, and birth certificate of inmates. For example, kapatid ko yung namatay na inmate, ang kailangan ko lang dalhin is birth certificate ko and birth certificate ng kapatid ko na namatay. Number 4 is father, mother. Ang kailangan lang dalhin ni for example is anak ko yung namatay sa kulungan, ang kailangan ko lang dalhin is birth certificate ng anak ko. So number 5 is grandchild. Dito is for example is lolo ko yung namatay na inmate, ang kailangan ko lang dalhin is birth certificate ko and letter na galing sa nanay ko na anak ng lolo ko. Number 6 is grandparent. So for example is apo ni naman, for example apo ko naman yung namatay sa kulungan, ang kailangan ko lang dalhin is birth certificate ng apo ko and birth certificate kung sino yung nanay ng apo ko. Outside movement of dead convict. So dito mahigpit na pinagbabawal ang paglabas ng isang dead convict sa kulungan, maliban na lang kung kailangan nito ng medical treatment or yung tinatawag nating diagnostic. Yung hindi na kaya gamutin sa loob ng kulungan. So ang dead convict is yan na yung nahatulan ng life imprisonment or habang buhay na pagkakakulong. Basis of court appearance. Ang pagpatawag naman sa isang inmate pero dapat bate sa subpoena. So ang subpoena is yan na yung nagkakandak ng evidence sa loob ng court or sa isang hearing. Employment of prisoner. The employment of prisoner has be a value inmate to work, contribute on their support and thereby reduce the tax burden on free citizen who required the bear of expensive of maintaining penal institution. So ang pagtatrabaho ng inmate sa bilangguhan hindi lamang para sa kanilang sarili. Nakakatulong ito sila sa pamagitan ng pagbabawas ng mga taxes. Work not lessen to the boredom of institutional life, but also means whereby inmate maintain or retain their self-respect. So dito ang pagtatrabaho ng inmate hindi lang simple na pagtatrabaho or gusto lamang nila. Ginagawa nila ito para mabalik yung paggalang nila sa kanilang mga sarili or tiwala nila sa kanilang sarili. Female inmate. A female inmate shall only be assigned to work on job suitable to her age, physical condition. She shall supervise only by the woman officer. So dito naman ang female inmate is kailangan din nila magtrabaho pero yung naaayon lang sa
kanilang age and physical na kakayahan, kasi hindi naman pwede na ipagpatrabaho mo sila sa hindi naman kaya ng kanilang katawan. So ang nagsusupervise din sa kanila is woman officer. Sa old inmate, an inmate over 60 years of age may excuses from the mandatory labor. So pag ang inmate is umabot ng 60 60 above ang edad, excuses na ito sila sa mandatory labor sa loob ng kulungan. Place of work assigned. Only medium or medium security inmate may assign to work agriculture field project within the prison reservation. Maximum security inmate shall not allowed to work outside the maximum security of compound. So dito is limitado lang ang place ng mga inmate. Meron din ito silang iba't ibang klase ng trabaho or kung saan sila na-assign. Bawal din ito sila lumampas sa maximum security ng compound or sa loob ng kulungan. So meron din tayo ditong the following authorized to order approve the release of inmate. So number 1 is Supreme Court or lower court is in case acquittal or grant of bail. So acquittal is yan na yung napawalang sala, and ang grant of bail is nagbayad ng danyos. Number 2 is the President of the Philippines in case of executive clemency or amnesty. So ang executive clemency ay kapangyarihan na pinagkaloob sa presidente na kaya niya mapawalang sala ang so meron din tayo ditong the following authorized to order the approval of release of inmates. So number 1 is Supreme Court or lower court in case acquittal or grant of bail. So sa acquittal is yan na yung napawalang sala ang inmate. So yung grant of bail naman is yung pagbayad ng danyos. Number 2 is the President of the Philippines in case of executive clemency or amnesty. So ang executive clemency naman is kapangyarihan na pinagkaloob sa Pangulo or gobyerno para mabigyan ng kapatawaran or mabawasan ang parusa ng isang particular na kagawa ng krimen. So number 3 is the Board of Pardon or parole in parole case. So ang pardon is ang pardon is ang pagpatawad ng isang tao na nakagawa ng pagkakamali. So ang parole naman is yan na yung pag-apply nila ng parole sa loob ng kulungan. So number 4 is director upon expiration of sentence of the inmate. So kautusan ng director na palayain ng isang inmate kasi expire na yung kaso niya or tapos na yung kaso niya. Number 5 is an inmate shall only released by the superintendent with the approval of director. So pinapalaya lang ng mga superintendent ang isang inmate pag may approval na ito sa nakakataas or sa director. So dito naman sa validation of identify of inmate to be released. So first paragraph is dito bago palayain ng isang inmate, kukuhanan mo ito ng fingerprint or identification mark. Kasi titignan ito kung tugma ba sila sa tugma ba kung bago siya pumasok sa loob ng kulungan. So second paragraph naman is dito hindi dapat palayain ng isang inmate sa pamagitan lang ng call or telegram. Pinapalaya lang ng mga superintendent ito kung napawala ito ng sala or nagpiyansa. Dapat is may utos din ito ng judge or may pirma ito ng judge. So sa third paragraph is dito naman bago palayain ng mga superintendent ang inmate, dapat nakalagay yung full name and kung ilan yung criminal case na nagawa niya. Kasi i-identify nila kung yun talaga yung dapat na palayain na inmate. So dito naman release of inmate with pending case. So ito na yung mga inmate na nakalaya pero meron pa itong kasong harapin.
ang director na nagpalaya is i-inform niya naman yung court na pinalaya na itong inmate. So dapat is dapat lang napalayain ng ito, ang tawag dito is pinapalaya lang ng early yung mga inmate sa loob ng 30 days bago ang actual na paglabas nila. So dito na prohibited to release of inmate before after election. So hindi ina-allowed ng mga superintendent or director na palayain ng isang inmate pag 60 days bago ang election. And pag tapos ng election, 30 days naman ito. So last one is assistant to inmate to be released. Upon release of inmate, he shall supply the bureau with the transportation to his home, including the gratuity to cover the probable cost of subsistence in route and necessary suite of clothes. So pag paglaya ng isang inmate, bibigyan ito ng bureau ng supply and papunta sa kanilang bahay. And bibigyan din ito ng pabuya para sa mga ilang araw na gastusin, kasi hindi naman lahat ng inmate na nakalaya meron na ito agad pera. And bibigyan din ito ng damit yung mga bago. So yun lang po, thank you.